Dear Admin, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong tawaging mabuting ina ang sarili ko pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin ng anak ko. Kasi buong akala ko noon, ginagawa ko lang ang tama. Akala ko, kapag nagtatrabaho ka ng maayos, nagpapadala ng pera buwan-buwan at inuuna mo ang kinabukasan ng anak mo, sapat na yon para maramdaman niyang mahal mo siya. Hindi ko alam na habang abala kong buuin ang buhay na gusto kong ibigay sa kanya, may parte pala ng puso niya na unti-unting nawawala sa akin. Ako si Elena, dating OFW at nagtrabaho sa Hong Kong ng malaking bahagi ng buhay ko. At ito ang kwento kung paano ako umuwi, dala ang pangarap na sa wakas, mabubuo na ulit kaming mag-ina. Pero pagbalik ko, parang may nauna nang pumalit sa pwesto ko bilang ina. Maliit pa lang si Marco nang iwan kami ng asawa ko. Wala man lang maayos na paliwanag, walang paalam, walang sustento. Isang araw umalis lang siya at hindi na bumalik. Hindi ko rin alam kung saan ako kumuha nun ng lakas. Kasi totoo lang, parang sabay-sabay bumagsak ang mundo ko. Habang yung ibang tao may pamilya na masasandalan, ako wala. Wala na akong magulang at wala rin akong kapatid na pwede kong takbuhan. Kami lang dalawa ni Marco. Noong una pilit kong kinaya dito sa Pilipinas. Tinatanggap ko kahit anong trabaho. Naglaba ako, nagbenta ng pagkain, namasukan sa tindahan, tumanggap ng sideline, basta may maiuwi lang sa anak ko. Pero habang lumalaki si Marco, mas lalo kong nararamdaman yung takot. Hindi ako natatakot mapagod. Ang kinakatakot ko yung araw na magtanong ang anak ko kung bakit hindi ko kayang ibigay yung mga bagay na meron ang ibang bata. Noong isang gabi, habang natutulog si Marco sa tabi ko, tinitigan ko lang siya. Maliit pa siya noon. Nakadapa pa siyang matulog at yakap niya yung luma niyang unan. Habang nakatingin ako sa kanya, bigla kong naisip, ganito na lang ba habang buhay? Kakayanin ko bang buhayin siya mag-isa? Paano kapag nag-aral na siya? Paano kapag nagkasakit kami? Paano kapag hindi na ako makapagtrabaho? Doon unang pumasok sa isip ko ang pag-a-abroad. Ayoko talaga noon. Sa totoo lang, galit pa nga ako noon sa mga magulang na nangingibang bansa. Ang iniisip ko dati, paano nila natitiis iwan ang anak nila? Hanggang sa dumating ako sa sitwasyon na wala ka ng ibang pagpipilian. Nag-apply ako, naghintay, nangutang, nag-training, at dumating ang araw na natanggap ako bilang domestic helper sa Hong Kong. Nung una, excited ako. Pakiramdam ko noon ito na yung simula ng pagbabago sa buhay namin. Pero habang papalapit ang alis ko, mas lumalaki yung takot ko. Kasi isang bagay ang hindi ko masagot. Sino ang mag-aalaga kay Marco? Doon pumasok si Rosa. Matagal ko nang kakilala si Rosa. Hindi kami magkadugo pero para na rin kaming pamilya noon. Siya rin ang naging ninang ni Marco noong bininyagan ko siya. May sarili rin siyang pinagdadaanan sa buhay. May anak siyang si Adrian at hindi rin maganda ang naging pagsasama nila ng asawa niya. Pero kahit ganoon, siya pa rin yung tipo ng tao na marunong tumulong kahit hindi marami ang meron. Noong sinabi ko sa kanya na kailangan kong umalis, nahihiya pa akong magtanong kung pwede ba niyang bantayan si Marco. Hindi ko makakalimutan yung sagot niya. Sabi niya, "Umalis ka. Trabaho lang ang isipin mo. Ako na muna bahala sa anak mo." Doon ako unang umiyak. Hindi dahil aalis ako, kundi dahil may taong handang tumulong sa amin kahit wala siyang obligasyon. Noong araw ng alis ko papuntang airport, hindi ko makalimutan si Marco. Akala ko iiyak siya. Akala ko kakapit siya sa akin. Pero hindi. Tahimik lang siya. Nakaupo sa sofa habang pinagmamasdan akong mag-ayos ng gamit. Paulit-ulit ko siyang nilalapitan. Paulit-ulit ko siyang niyayakap. Paulit-ulit kong sinasabi na babalik ako. Na para sa kanya ang lahat. Na hindi ko siya iniiwan. Pero ang sagot lang niya, "Sige po, ma." Tahimik. Hindi ko alam kung naiintindihan ba niya. Hindi ko alam kung galit ba siya.
Nung sumakay ako ng sasakyan, doon siya lumabas ng bahay. Nakatayo lang siya sa gate. Hindi kumaway, hindi umiyak. Tumingin lang. Hanggang sa hindi ko na siya makita. Pagdating ko sa Hong Kong, doon ko unang naramdaman yung bigat. Habang lahat excited sa unang lipad nila, ako umiiyak sa CR. Nung unang linggo ko roon, halos gabi-gabi akong umiiyak. Kapag break time, video call agad. Pero madalas saglit lang. Minsan si Ninang Rosa ang kausap ko. Sasabihin niya maayos naman daw si Marco. Kumakain, pumapasok, naglalaro, tahimik lang. At dahil doon, gumaan ang loob ko. Nagsimula akong magpadala. Buwan-buwan, unti-unti kaming nakaipon, nakabili ng gamit, napagawa ang bahay, nakakain ng mas maayos. Masaya ako noon. Tuwing tumatawag ako, lagi kong tinatanong si Marco kung ano gusto niya. Laruan, bag, sapatos, cellphone, binibili ko. Akala ko noon, kapag hindi mo kayang ibigay yung oras mo, pwede mong punan ng bagay. Hindi ko napansin na habang lumalaki siya, mas konti na ang sinasabi niya sa akin. Dati kinukwento niya buong araw niya. Hanggang naging oo at hindi na lang. Hanggang minsan si Ninang Rosa na lang ang kausap ko. Sasabihin niya okay naman daw. At maniniwala ako. Lumipas ang mga taon. Lumalaki ang ipon. Lumalaki ang tindahan na pinapangarap kong itayo. At isang araw, habang ka-video call ko si Marco, bigla niyang sinabi, "Ma, kailan ka po ba uuwi?" Napangiti ako. Sabi ko malapit na. Konting ipon pa, konting tiis pa. Hindi ko alam na yung simpleng tanong na yon. Hindi pala paghihintay, pagod na pala. At doon ko ginawa ang desisyong babago sa buhay naming mag-ina. Hindi na ako babalik ng kontrata. Uuwi na ako, magtatayo ako ng maliit na tindahan. At sa wakas, babawi ako sa anak ko. Hindi ko alam noon na pag-uwi ko, may ibang tao na pala ang tinatawag niyang tahanan. Noong nagdesisyon akong hindi na mag-renew ng kontrata at tuluyan ng umuwi ng Pilipinas, pakiramdam ko noon, doon pa lang talaga magsisimula ang buhay naming mag-ina. Sa isip ko, sapat na ang mga taong nawala sa amin. Sapat na yung mga birthday na nasa video call lang ako, mga graduation at recognition na pinapanood ko lang sa screen. At sapat na rin yung mga gabing umiiyak ako sa ibang bansa habang iniisip kung anong ginagawa ng anak ko sa bahay. Ang gusto ko na lang noon ay bumawi. Gusto kong maranasan ni Marco na may nanay siyang present sa araw-araw niyang buhay. Hindi na sa padala, hindi na sa balikbayan box, hindi na sa boses sa telepono, kundi yung totoong nandyan sa tabi niya. Hindi ko agad sinabi kay Marco na hindi na ako babalik sa abroad dahil ayokong umasa siya kung sakaling may aberya. Pero sa totoo lang, sobrang excited ako. Ilang buwan bago ang final exit ko, plano ko na ang lahat. Nag-ipon ako ng puhunan para sa maliit na tindahan na gusto kong itayo. Naglista ako ng mga gusto kong gawin kasama siya. Gusto ko siyang ihatid minsan. Gusto ko kaming sabay kumain sa labas. Gusto kong maranasan yung mga simpleng bagay na hindi ko nagawa noong bata pa siya. Kahit simpleng sabay manood ng TV o maglakad papunta sa palengke, pakiramdam ko noon malaking bagay na yon. Noong araw ng pag-uwi ko, hindi ko maipaliwanag yung kaba at saya na nararamdaman ko. Habang nasa airport ako, iniisip ko kung yayakap ba agad si Marco sa akin o mahihiya dahil matagal kaming hindi nagkasama. Paglabas ko at makita ko siya kasama si Ninang Rosa, parang saglit na huminto yung paligid. Ang laki na niya, mas matangkad kaysa sa huli kong nakita. Mas mature ang mukha at parang mas seryoso kaysa sa batang iniwan ko noon. Lumapit ako at niyakap ko siya agad. Yumakap naman siya pabalik, pero may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Hindi malamig, pero hindi rin katulad ng inaasahan kong pananabik. Parang may respeto, pero may distansya. Hindi ko na yung pinansin. Sinabi ko sa sarili ko na normal lang dahil matagal kaming hindi nagkasama.
Pag-uwi namin sa bahay, excited akong ilabas lahat ng pasalubong. Inisa-isa ko pa kung saan ko binili at bakit ko iyon pinili para sa kanya. Pero habang ginagawa ko yon, napapansin kong mas sininang Rosa ang kinakausap niya. Kapag may itatanong, kay Ninang Rosa. Kapag may gustong ipakita, kay Ninang Rosa. Kapag may gustong sabihin tungkol sa pagkain o gamit sa bahay, kay Ninang Rosa din. Hindi ko agad pinansin dahil alam kong siya ang kasama ni Marco sa mahabang panahon at natural lang siguro na mas sanay siya doon. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na bagay akong napapansin na unti-unting bumibigat sa loob ko. Kapag may gusto siyang ikwento tungkol sa araw niya, kay Ninang Rosa siya lumalapit. Kapag may kailangan siya sa bahay, si Ninang Rosa ang tinatawag. Kapag may problema siya o may hindi siya maintindihan, si Ninang Rosa ang unang hinahanap. Hindi naman masama ang pakikitungo niya sa akin. Magalang siya at maayos kausap. Pero may pakiramdam na para bang ako yung taong kailangan pa niyang pakisamahan kaysa yung taong hinahanap niya. May isang gabi na hindi ko makalimutan. Kakauwi lang namin galing mamalengke at pagod si Marco, kaya dumiretso siya sa kwarto. Nagluluto si Ninang Rosa at sinabi kong ako na ang bahala para makapagpahinga naman siya. Habang inaayos ko yung mga pinamili, narinig kong tinatawag ni Marco si Ninang Rosa para hanapin ang charger niya. Sumagot ako at sinabi kong ako na ang tutulong. Lumabas siya sandali, tumingin sa akin. Tapos nagsabi lang ng maikling okay bago bumalik ulit sa loob ng kwarto. Wala naman talagang masama doon, pero hindi ko alam kung bakit nalungkot ako. Parang doon ko unang naramdaman na may mga bahagi ng buhay ng anak ko na hindi ko na alam kung paano pasukin. Hindi ko yun sinabi kahit kanino dahil ayokong maging makasarili. Alam kong kung tutuusin, dapat nagpapasalamat pa nga ako kay Ninang Rosa. Siya ang tumayo sa pwesto ko habang wala ako. Siya ang kasama ni Marco sa mga ordinaryong araw na hindi ko nakita. Kaya pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na huwag masaktan at huwag ikumpara ang sarili ko. Lumipas ang ilang linggo at nagsimula na ring umandar yung maliit naming tindahan sa harap ng bahay. Masaya ako dahil sa wakas, hindi ko na kailangang umalis ulit. Mas madalas na kaming magkakasama ni Marco at iniisip kong baka kailangan lang talaga ng oras. Pero kahit mas madalas kaming magkasama, parang hindi pa rin kami nagiging mas malapit. Kapag nagyayaya akong lumabas, madalas pagod daw siya. Kapag gusto kong magkwentuhan, maikli ang sagot niya. Pero kapag si Ninang Rosa ang kausap niya, napapansin kong mas natural at mas magaan siya. Isang hapon habang umiinom kami ng kape, sa harap ng tindahan, napansin ni Ninang Rosa na tahimik ako. Tinanong niya kung may iniisip ba ako. Ngumiti lang ako, pero siya na rin ang nagsabi na huwag ko raw pilitin si Marco dahil matagal din daw siyang nasanay na wala ako. Sinabi pa niya na hindi naman daw ako pinalitan bilang nanay. Kailangan lang daw ng panahon para masanay ulit ang anak ko. Tumango ako pero totoo lang, natakot ako sa sinabi niya. Kasi unang beses kong naisip na baka hindi sapat ang pag-uwi para maibalik lahat. Ilang araw matapos yon, dumating si Adrian. Hindi ko siya gaanong kilala noon dahil nasa abroad ako at paminsan-minsan ko lang naririnig ang kwento tungkol sa kanya. Doon ko nalaman kay Ninang Rosa na matagal na palang hindi maayos ang sitwasyon nila ng asawa niya at mukhang tuluyan na silang hindi magkakabalikan. Wala na rin silang matitirhan. Hindi ko na pinag-isipan. Sinabi ko agad na dito muna sila sa amin. Malaki ang utang na loob ko kay Ninang Rosa at gusto ko ring makabawi. Isa pa, naiisip ko na baka makatulong kay Marco na may kasama siyang kaedad sa bahay. Noong una tumanggi pa si Ninang Rosa dahil nahihiya siya pero pinilit ko. Sa isip ko noon magandang pagkakataon yon para mas maging masaya ang bahay at baka mas lumabas sa kwarto si Marco. Noong una, maayos naman ang lahat. Tahimik si Marco at wala siyang sinasabi. Pero habang tumatagal,
May napapansin akong kakaiba. Kapag sabay kumain si Marco at Adrian, sobrang tahimik niya. Kapag nasa sala si Adrian, minsan bigla na lang siyang umaalis. Kapag kinakausap siya, maiksi ang sagot. Akala ko noon, normal lang na adjustment dahil hindi naman sanay na may bagong kasama sa bahay. Hanggang isang araw habang nagsasara ako ng tindahan, narinig kong tinanong ako ni Marco kung hanggang kailan mananatili sina Ninang Rosa at Adrian sa bahay. Sinabi kong pansamantala lang at tutulungan din namin silang makabangon. Tumango lang siya at wala nang sinabi. Pero hindi ko alam kung bakit hindi na nawala sa isip ko yung paraan ng pagkakatanong niya. Tahimik lang siya, pero parang may gustong sabihin na hindi niya mailabas. At doon ko unang naramdaman na may mali. Hindi ko lang alam noon kung gaano na pala kalalim yung nararamdaman ng anak ko. Noong una, sinubukan kong wag masyadong bigyan ng kahulugan yung mga napapansin kong pagbabago kay Marco. Ang iniisip ko, baka normal lang na nahihirapan siyang mag-adjust dahil biglang may bagong tao na naman sa bahay. Tutal kahit ako noong unang umuwi galing abroad ay nanibago rin sa lahat. Kaya pinili kong huwag magmadali at hayaan muna ang mga bagay na kusang maging maayos. Ang hindi ko alam, habang pinipili kong huwag pansinin, may mga bagay na pala na unti-unting lumalala sa loob ng bahay namin. Si Adrian kasi, tahimik na bata. Hindi siya yung klase ng batang makulit o mahilig sumingit sa usapan. Kapag kakain kami, hinihintay pa niyang mauna kaming kumuha bago siya kukuha. Kapag may inuutos ako, hindi na kailangang ulitin. Madalas nga nasa kwarto lang siya o tumutulong kay Ninang Rosa sa paglilinis at paghahanda ng pagkain. Kaya noong una, hindi ko maintindihan kung bakit parang naiilang si Marco sa kanya. Sinubukan ko rin kausapin si Marco nang hindi halata. Tinanong ko kung okay lang ba siya at kung komportable ba siya na may kasama na ulit sa bahay. Ang sagot lang niya sa akin ay okay lang daw at wala naman siyang problema. Hindi rin naman siya yung tipo na sumasagot o nagrereklamo. Kaya naniwala ako na baka kailangan lang talaga ng panahon. Pero habang lumilipas ang mga linggo, may mga maliliit na pangyayari na hindi ko na pwedeng ipagwalang bahala. Napansin kong kapag may lulutuin si Ninang Rosa at tinatawag si Adrian para kumain, madalas sumasabay si Marco, pero iba yung kilos niya. Tahimik siya at parang nagmamasid lang. Kapag nagkukwentuhan si Ninang Rosa at Adrian tungkol sa school o sa nangyari sa araw nila, minsan bigla na lang tatayo si Marco at papasok sa kwarto kahit hindi pa tapos kumain. May isang beses pa na bumili ako ng merienda para sa lahat. Nagdala ako ng pare-parehong pagkain at nilagay ko sa mesa. Habang kumakain kami, napansin kong hindi ginagalaw ni Marco yung pagkain niya. Tinanong ko kung may problema at sabi niya wala naman daw. Maya-maya tumayo siya at sinabi niyang wala siyang gana. Naiwan kaming tatlo sa mesa at doon ko nakita na parang nag-aalala si Adrian pero hindi rin siya nagsalita. Noong gabing yon, kinausap ako ni Ninang Rosa. Sabi niya, baka raw nagseselos lang si Marco at wag ko raw masyadong isipin. Napangiti pa ako noon at sinabi kong imposible naman dahil hindi na bata si Marco. Ang nasa isip ko noon, mas mature na siya at maiintindihan niya ang sitwasyon. Hindi ko alam na mali pala ako. Isang araw habang nag-ayos ako ng paninda sa tindahan, lumapit sa akin si Adrian at nahihiya pa niyang tinanong kung pwede ba raw siyang tumulong sa tindahan kapag wala siyang ginagawa. Sabi ko naman, pwede at natuwa pa ako dahil responsable siyang bata. Noong araw ding iyon, napansin kong mas tahimik si Marco kaysa dati. Hindi siya lumabas ng kwarto hanggang hapon. Nang tawagin ko para kumain, lumabas naman siya pero hindi siya tumingin kay Adrian kahit isang beses. Pagkatapos kumain, naiwan ako sa tindahan at si Ninang Rosa naman nasa kusina. Maya-maya,
Narinig kong may mahinang pagtatalo sa loob ng bahay. Hindi ko masyadong pinansin dahil akala ko normal lang na usapan ng mga bata. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Adrian para uminom ng tubig. Napansin kong parang may mali, pero ngumiti lang siya at bumalik sa kwarto. Kinagabihan, habang nagliligpit ako, napansin kong may punit yung notebook ni Adrian na nakapatong sa mesa. Tinanong ko kung anong nangyari at sabi lang niya na tupi raw at aksidente lang. Hindi ko na pinansin. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami yung maliliit na bagay na hindi ko maintindihan. May basang bahagi ng kama ni Adrian kahit hindi naman umuulan. May libro siyang may kung anong malagkit na laman sa gitna. May damit na nawawala. May gamit na hindi mahanap. Kapag tinatanong ko, pareho silang nagsasabing wala namang problema. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko makakalimutan. Isang hapon, dumating ako galing sa supplier ng tindahan. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan kong tahimik. Nasa kusina si Ninang Rosa at nagluluto. Tinanong ko na saan ang mga bata at sabi niya nasa kwarto raw. Habang paakyat ako, narinig kong parang may nag-uusap sa loob ng kwarto ni Ninang Rosa at Adrian. Hindi ko agad binuksan. Pero bago pa ako kumatok, narinig ko si Marco. Tahimik ang boses niya, pero malamig. Narinig kong sinabi niya kay Adrian na wag daw masyadong umasta sa bahay at wag daw isipin na dahil pinatira sila, doon ay parte na sila ng pamilya. Napatigil ako. Hindi ko agad pinasok yung kwarto. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko kilala yung boses ng anak ko. Maya-maya bumukas yung pinto at lumabas si Adrian. Pagkakita sa akin, ngumiti pa siya at dumiretso sa kusina na parang walang nangyari. Pagpasok ko sa kwarto ni Marco, normal lang siya. Nakaupo at nagja-cellphone. Tinanong ko kung okay lang ba siya at sinabi niyang okay lang naman. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Unang beses kong naramdaman na baka hindi simpleng paninibago ang nangyayari. Kinabukasan, kinausap ko si Ninang Rosa at tinanong ko kung may napapansin ba siya. Noong una, ayaw pa niyang magsalita. Pero pagkatapos ng ilang minuto, sinabi niya na may mga pagkakataon daw na parang umiiwas si Marco kay Adrian at minsan napapansin niyang parang may tampo. Sinabi pa niya na baka dahil matagal silang dalawa lang ni Marco habang wala ako at baka nahihirapan siyang tanggapin na may ibang batang nasa bahay. Doon ko unang naisip yung bagay na hindi ko inasahang mararamdaman ng anak ko. Paano kung hindi siya galit kay Adrian? Paano kung natatakot lang siya na may aagaw na naman ng atensyon sa kanya? At hindi ko alam noon na iyon palang pala ang simula. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na mawala sa isip ko yung narinig ko kay Marco. Hindi ko masabi kung nasaktan ba ako o nag-alala. Sa totoo lang, mas nangingibabaw yung takot. Kasi unang beses kong naramdaman na may mga bagay palang nangyayari sa loob ng bahay na hindi ko nakikita kahit maghapon na akong nandyan. Noong nasa abroad ako, iniisip ko na normal lang na may mga hindi ako alam dahil malayo ako. Pero ngayong magkasama na kami sa iisang bubong, bakit parang may bahagi pa rin ng anak ko na hindi ko maabot? Hindi ko agad kinausap si Marco tungkol doon dahil ayokong maramdaman niyang kinakampihan ko si Adrian. Ayoko ring isipin niya na mas pinapakinggan ko ang ibang tao kaysa sa kanya. Kaya pinili kong obserbahan muna. Pero habang tumatagal, mas marami akong napapansin. Kapag nasa tindahan ako at pinapakiusapan ko si Adrian na tumulong magbantay, ginagawa niya agad. Pero napapansin kong kapag lumalapit si Adrian para magtanong o makisabay kay Marco, nagiging maikli ang sagot ng anak ko. Hindi naman bastos pero parang may pader. Minsan nag-aaya si Adrian manood o maglaro, pero sasabihin ni Marco may ginagawa siya kahit nakikita kong wala naman. May isang beses pa na sabay silang pinabili ko sa kanto. Pagbalik nila, tahimik lang si Adrian, samantalang si Marco dumiretso agad sa kwarto.
Nang tanungin ko kung anong nangyari, sinabi lang ni Adrian na wala naman at baka pagod lang daw si Marco. Napansin ko rin na tuwing may magandang nangyayari kay Adrian, parang mas lalong tumatahimik si Marco. Hindi ko yun masyadong binigyan ng pansin hanggang sa dumating yung isang pangyayari na doon talaga ako napaisip. Malapit na noon magpasukan at dahil matagal na ring walang maayos na kita, sina Ninang Rosa. Sinabi ko sa kanila na tutulungan ko muna si Adrian sa mga gamit niya sa school. Hindi naman lahat. Konting tulong lang para hindi sila mabigatan habang inaayos nila yung buhay nila. Para sa akin normal lang yon dahil kung tutuusin, napakalaki na ng naitulong ni Ninang Rosa sa amin. Hindi ako nagtatanong noon kung may kapalit. Kaya noong may pagkakataon akong tumulong pabalik, ginawa ko lang. Isinama ko si Adrian para bumili ng school supplies. Nagkataon namang nasa bahay si Marco at tinanong ko kung gusto niyang sumama. Tumanggi siya at sabi niya, hindi na raw dahil wala naman siyang kailangan. Hindi ko na pinilit. Pag uwi namin, excited si Adrian ipakita yung mga binili namin kay Ninang Rosa. Nakita ko rin si Marco sa sala at saglit siyang tumingin sa mga dala namin bago tumayo at pumasok sa kwarto. Hindi ko masyadong pinansin noon. Kinagabihan habang naghahapunan kami, napansin kong tahimik na naman si Marco. Sinubukan kong kausapin siya pero maiikli lang sagot niya. Hanggang sa bigla niyang tinanong kung magkano daw nagastos ko sa mga gamit ni Adrian. Natawa pa ako at sinabi kong hindi naman ganoon kalaki. At minsan lang naman. Tumango lang siya at hindi na nagsalita. Noong gabing yon, habang nagsasara ko ng tindahan, lumapit si Ninang Rosa sa akin. Medyo alangan pa siyang magsalita, pero sinabi niyang may gusto raw sana siyang itanong. Tinanong niya kung nakausap ko na ba si Marco tungkol sa pagdating nila sa bahay. Sabi ko, hindi pa dahil akala ko okay naman. Doon siya natahimik at sinabi niya na may napapansin daw siya pero ayaw niya akong masaktan. Noong una ayaw niyang sabihin pero nang pilitin ko, sinabi niyang may mga pagkakataon daw na parang hindi komportable si Marco kapag sila ni Adrian ang magkasama. Minsan daw, kapag siya ang kausap ni Adrian, bigla na lang sumasabat si Marco o umaalis. Minsan daw napapansin niyang parang sinusubukan ni Marco iwasan si Adrian kahit wala namang ginagawang masama yung bata. Sabi pa ni Ninang Rosa, huwag ko raw masyadong masamain dahil baka nahihirapan lang si Marco. Baka raw matagal siyang nasanay na silang dalawa lang at ngayon may iba na namang taong nasa bahay. Noong una hindi ko matanggap yung ideya na nagseselos si Marco kasi sa isip ko, matanda na siya para sa ganung bagay. Pero habang iniisip ko, naalala ko lahat ng maliliit na bagay na hindi ko pinansin simula nang umuwi ako. Naalala ko kung gaano siya katahimik kapag si Ninang Rosa ang kasama ni Adrian. Naalala ko kung gaano siya umiwas kapag may usapan silang tatlo. Naalala ko rin kung gaano kadalas niyang tanungin kung hanggang kailan sila mananatili. At doon ko unang naramdaman yung sakit na hindi ko maipaliwanag. Paano kung hindi si Adrian ang problema? Paano kung ako? Paano kung sa sobrang tagal kong nawala, natuto si Marco na si Ninang Rosa ang ituring na ligtas niyang lugar? At ngayong nandito na ako at may isa pang batang kasama, baka pakiramdam niya unti-unti na namang may nawawala sa kanya. Hindi ko alam kung tama yung iniisip ko, pero unang beses kong naisip na baka may mga sugat pala si Marco na hindi ko nakita habang nasa ibang bansa ako. Kinabukasan, sinubukan kong maging mas intentional sa kanya. Nagluto ako ng paborito niyang almusal. Sinamahan ko siyang manood. Sinubukan kong magkwento tungkol sa buhay ko sa abroad para mas maging komportable siya. Maayos naman siya sumagot, pero may pakiramdam pa rin na parang maingat siya sa akin. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may mabigat siyang kinikimkim. At hindi ko alam noon na malapit ko nang makita kung gaano kalalim pala
ang lungkot at selos na ilang taon niyang itinago. Hindi ko alam kung anong eksaktong araw nagsimulang mabasag yung ilusyon ko na okay lang ang lahat. Pero dumating yung punto na kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na adjustment lang ang lahat, hindi ko na rin kayang baliwalain yung mga nangyayari. Isang hapon, umalis ako para kumuha ng panibagong stocks para sa tindahan. Hindi naman ako nagtagal. Ang alam ko, nasa bahay lang sina Marco, Adrian, at Ninang Rosa. Pagbalik ko, sobrang tahimik ng bahay. Nasa kusina si Ninang Rosa pero halata sa mukha niyang may mali. Namumugto yung mata niya at parang matagal nang umiiyak. Tinanong ko kung anong nangyari pero sabi niya, puntahan ko raw muna yung kwarto. Pagpasok ko sa kwarto nila, nakita ko si Adrian na tahimik lang na nakaupo sa sahig habang hawak yung mga school uniform niya. Ginupit. Yung iba hindi na talaga maisusuot. Yung iba may malalaking punit. Parang siniguradong hindi na maayos. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinanong ko kung sino ang gumawa. Hindi sumagot si Adrian. Pero paglingon ko sa may pintuan, nandoon si Marco. Hindi siya umiiyak. Hindi rin galit. Tahimik lang. Tinanong ko siya kung siya ang gumawa. Tumango siya. Hindi ko na napigilan sarili ko. Unang beses mula nung umuwi ako na tinaasan ko siya ng boses. Tinanong ko kung bakit niya ginawa yon. At doon ko unang narinig yung mga salitang matagal na pala niyang kinikimkim. Sabi niya pagod na raw siya. Pagod na raw siyang intindihin lahat. Nung wala raw ako, si Ninang Rosa lang meron siya. Tapos pag uwi ko, imbes na bumawi ako sa kanya, parang mas dumami pa raw yung mga taong kailangan niyang paghatian. Sabi niya, hindi niya maintindihan bakit kailangang tulungan si Adrian samantalang siya raw buong buhay niyang hinintay na makauwi ako. Tapos sinabi niya yung linyang tumigil sa akin. Sabi niya, nung wala ka ma, si Ninang lang yung meron ako. Tapos ngayon, parang may kahati na naman ako. Hindi ako nakasagot. Kasi sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ko sa anak ko. Takot. Takot na mawalan. Takot na maiwan. Takot na maramdamang hindi siya sapat. Tahimik lang si Ninang Rosa buong usapan. Hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. Sabi niya, hindi na raw pwede yung nangyayari. Ayaw na raw niyang dumating sa punto na mas lalo pang masira si Marco o masaktan si Adrian. Sinabi niyang aalis na lang sila. Tumanggi ako. Pero sinabi niya sa akin na minsan kailangan daw maramdaman ng bata na may pumipili sa kanya. At sa pagkakataong yon, ako raw ang kailangan ni Marco. Pagkatapos ng ilang araw, umalis sina Ninang Rosa at Adrian. Tahimik yung bahay. At doon ko unang nakita yung totoong epekto. Hindi sumaya si Marco. Hindi siya gumaan. Mas lalo siyang tumahimik. Mas madalas na nasa kwarto. Mas madalas nakatingin lang. Hanggang isang gabi habang nagsasara ako ng tindahan, umupo siya sa tabi ko. Tinanong niya ako kung aalis pa ba ako ulit. Sinabi kong hindi na. Sabi ko, hindi ko na kayang ipagpalit ulit yung oras sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Tapos sinabi niya, pwede bang tayo naman? At doon kami nagsimula. Hindi mabilis, hindi parang pelikula, pero unti-unti, nag-uusap. Sabay kumakain, sinasama ko sa tindahan. Mas nakilala namin ulit ang isa't isa. Lumipas ang mga taon. Nagtuloy ng pag-aaral si Marco. Mas naging mature at unti-unti ko ring nakitang bumabalik yung gaan sa kanya. Hanggang isang araw, habang nasa tindahan kami, nakita ni Marco sa social media yung post. Humihingi ng tulong. Nakakonfine si Ninang Rosa. May sakit sa puso. Natahimik si Marco. Hindi ko alam anong iniisip niya. Tapos tumayo siya. Sabi niya, puntahan natin. Nung una akala ko gusto lang niyang mangamusta. Pero pagdating namin sa ospital, si Marco ang unang lumapit. Tahimik siyang tumingin kay Ninang Rosa. Tapos sinabi niya yung mga salitang matagal niyang hindi nasabi.
Humingi siya ng tawad. Sabi niya, hindi niya maintindihan noon yung nararamdaman niya. Sabi niya, akala niya kapag may ibang taong dumating, mawawala na naman siya. Umiyak si Ninang Rosa. Sabi niya matagal na siyang walang galit. Tapos dumating si Adrian. Akala ko magiging awkward. Pero si Adrian pa yung unang ngumiti. At sinabi niyang naiintindihan niya si Marco noon. Dahil minsan daw, ang mga taong pinakamasakit, manakit. Sila rin yung matagal nang nasasaktan. Simula noon, tumulong kami sa gastusin ni Ninang Rosa. Pero ang mas nagulat ako, si Marco mismo ang nagpilit. Siya yung nag-aasikaso. Siya yung bumibisita. Siya yung nagdadala ng kailangan. At isang araw habang pauwi kami, sinabi niya sa akin na ngayon niya lang daw naintindihan kung bakit ako umalis noon. Hindi para iwan siya, kundi para may mabuo para sa kanya. At doon ko rin naintindihan ang pinakamahalagang bagay bilang isang OFW. Hindi sapat na may bahay, hindi sapat na may ipon, hindi sapat na may padala. Kasi may mga anak na hindi naghahanap ng mas maraming bagay. May mga anak na gusto lang maramdaman na kahit gaano kakabisi sa pagbuo ng kinabukasan, pipiliin mo pa rin silang samahan sa kasalukuyan. Maraming salamat admin sa pagbabasa ng kwento ko. Sana kung may magulang mang makarinig nito, sana yakapin nila ang anak nila habang may pagkakataon pa. Mga kabayan, ang sakit ng kwentong ito, hindi dahil may kontrabida o may masamang tao. Mas masakit siya kasi walang masamang intensyon sa kwento, pero may mga taong nasaktan pa rin. Si Elena, hindi niya iniwan si Marco dahil ayaw niya sa anak niya. Umalis siya dahil gusto niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang anak niya. Si Ninang Rosa naman, hindi niya inagaw ang pagiging nanay. Ginawa lang niya yung responsibilidad na iniwan sa kanya. At si Marco, hindi rin siya masamang anak. Isa lang siyang batang matagal na naghintay, natutong huwag umasa, at natakot na mawalan ulit. Minsan talaga, may mga sugat ang mga anak na hindi agad nakikita. May mga tampo na hindi sinasabi. At may mga OFW na buong akala nila okay ang lahat dahil maayos ang padala, maayos ang bahay, at walang reklamo ang pamilya. Pero iba pa rin pala kapag nararamdaman ng anak na may kasama siya. Pero ang pinakamagandang parte ng kwento para sa akin, hindi nagtapos sa samaan ng loob. Dumating pa rin yung araw na nagkaroon ng lakas ng loob si Marco na humingi ng tawad at natutunan din niyang intindihin ang sakripisyo ng nanay niya. At si Ninang Rosa, kahit nasaktan, pinili pa ring magpatawad. Hindi lahat ng pamilya nabibigyan ng pangalawang pagkakataon, kaya napakagandang paalala ng kwentong ito na habang may oras pa, sabihin na natin ang mga bagay na matagal na nating kinikimkim. At kayo mga kabayan, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Elena at Marco? Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ni Elena na umuwi at piliin ang anak niya? O kung kayo ang nasa sitwasyon ni Marco, maiintindihan niyo rin ba ang naging sakripisyo ng isang OFW na magulang? At gaya ng lagi nating ginagawa, makikilala natin ang isa't isa sa comment section. Mga kabayan, saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito? Comment ninyo kung nasaan kayo ngayon. Lagi nating ipinagdadasal ang kaligtasan at pag-uwi ng bawat OFW, saan mang panig kayo ng mundo. At kung gusto ninyo ng isa pang kwento na siguradong tatago sa puso ninyo bilang anak at bilang OFW, panoorin din ninyo ang isa pa nating video na pinamagatang Pinay OFW. Hindi na inabutan ng nanay. Minsan akala natin marami pa tayong oras. Kaya habang may pagkakataon pa, tawagan ninyo ang pamilya ninyo, kumustahin ninyo sila, at sabihin ninyo kung gaano sila kahalaga. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa.
Kung meron din kayong kwento bilang OFW, tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay, o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa aming channel. Maaaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi, mga kabayan saan mang panig kayo ng mundo. Thanks for watching and we'll see you in the next video.